Ang pagtatalo sa pagitan ng Taiwan at China ay may mahabang kasaysayan. Ito ay nagsimula noong 1895 nang ibinigay ng dinastiyang Qing ang Taiwan sa Japan matapos ang digmaang Sino-Japones. Mula noon, naging bahagi na ng Japan ang Taiwan hanggang 1945. Bago natin ito ipagpatuloy, kung nais mo ng malulupet na usapan at karagdagang kaalaman na isasalpak sa iyong kokote, mangyaring sundan lang ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-subscribe. Noong 1911, nagkaroon ng revolusyon sa China na nagpatalsik sa dinastiyang Qing at nagtatag ng Republika ng China. Si Sun Yat-sen ang naging unang pangulo ng Republika ng China at siya ang nagbigay ng konsepto ng tatlong prinsipyo ng bayan na kanyang tinawag na nasyonalismo, demokrasya at kabuhayan ng mga tao. Noong 1949, nagkaroon ng digmaang sibil sa China sa pagitan ng Partido Komunista ng China o PKC at Partido Nasyonalista Kuomintang. Sa digmaang naganap, ang PKC ang nagwagi at nagtatag ng Republikang Bayan ng China. Pagkatapos, ang Kuomintang ay lumipat sa islang kalapit ng China na tinatawag ngayong Taiwan. Mula noon, ang Taiwan ay naging bahagi ng Republika ng China, ngunit ang Republikang Bayan ng mismong China ay hindi kinikilala ang soberanya ng Taiwan. Inaangkin ng China ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo, habang ang Taiwan ay nagpapahayag ng kanilang sariling soberanya. Ang pagtatalo sa pagitan ng dalawang bansa ay patuloy pa rin hanggang ngayon at mas tumitindi pa. Kasabay ng mga banta at mga pag-atake ng militar ng China malapit sa paligid ng Taiwan. Subalit sa kabila ng mga banta at balakid, patuloy ang pangangalandakan ng Taiwan ng kanilang soberanya. Nitong mga nakaraan, pinalibutan ng mga pandigmang barko ng China ang Taiwan tila isang banta upang sumalakay sa maliit na bansa. Kung mangyayari ang digmaan ng dalawa, ano ang lakas ng Taiwan para ito ay harapin? Ang puwersa militar ng Taiwan ay may iba't ibang aspeto sa larangan ng ekonomiya. Ang Taiwan ay may malakas na industriya ng mga teknolohiya at paggawa ng mga produktong tungkol sa mga high-tech technology. Meron itong malaking papel sa world production ng mga electronic products tulad ng mga smartphone, computer at mga component na electronic. Sa larangan ng militar, ang Taiwan ay may modernong sandata at kagamitan. Meron silang mga eroplano, barko at mga tangke na kayang sabayan ng China. Ang Taiwan ay nagpapalakas ng kanilang mga puwersa upang makapagdepensa sa kanilang soberanya at teritoryo. Tandaan na ang bawat bagay sa mundo ay may paliwanag, nakaraan man o kasalukuyan. Kung bubuksan mo ang iyong isipan ay mamamangha ka sa mga bagay na may misteryosong paliwanag at ang kasagutan sa bawat tanong ay may maliwanag na sagot, subalit maliban ito sa iyong pangunawa. Kung gusto mo pa ng mga kaalaman tungkol sa kasaysayan ng China at Taiwan, huwag mahiyang magtanong. Ito ang Daily History.